Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat dyan na nakaantabay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. Sa pagkakataon naman ito, ang magtatanong naman ay si CFD Tagbilaran President, Brother Kenneth Caloy Abuyabor, kay Archie Añedes. So, pakinggan po natin. Presidente sa Catholic Defenders, Brad Caloy. Ari na ko i-address ni Brother Archie. Okay. Brother Archie, ningo mo din sa Leviticus Kapitulo 10, versikulo 10. Iluho na to ang balaan o dili balaan. Nan karon, unsa man ang mga butang nga dili balaan o unsa pod ang mga butang nga balaan? Ayun, so ang tanong niya ngayon kay Archie Añedes ay binatay sa Levitico 10:10 na ginamit ni Archie Añedes, na ibig sabihin mayroong mga bagay na banal at mayroong mga bagay na hindi banal. So ang tanong ni Brother Caloy sa kanya ngayon, ano ang mga bagay na banal at ano ang mga bagay na hindi banal? Okay, by the way, Leviticus Kapitulo 10, versikulo 10. Leviticus 10:10. Para maklaro na to nga, ma-identify na to unsa ang dili balaan o ang balaan. Sige. Okay. Ang mga butang nga dili balaan, kini mga ribulto. Dili na balaan. Biblia, balaan. Dokumento sa kasal, balaan. Dokumento sa mga patigyuta. O, balaan na siya. Pero, balaan. Balaan na, bato man eh, siminto man eh. Ayan, so ang sagot ni Archie Añedes, yung mga banal na bagay tumutukoy sa Biblia, sa dokumento, sa kasal, yun ang mga ang mga bagay na banal para kay Archie Añedes. Yun namang mga rebulto, ang mga bagay sa kanya na hindi banal. Akong pangutana, unsay makababalaan sa usa ka butang? Ayan, so ang follow-up question ni Brother Caloy sa kanya is, paano gawing banal ang isang bagay na hindi banal? Kung mamatay na ang usa ka tawo, mag-iksunan nga May isa, unsay makababalaan sa usa ka butang? Kung mamatay na ang usa ka tawo, Ayaw ko istorya na mamatay, kaya nga naman, unsay makababalaan sa usa ka butang nga mahimo ni siyang balaan? usa rin tabuan nga na imong balaan, inyo raman ang konse inyong Saon na, saon! Biblia, basaha! Biblia nga mahimo siyang balaan, ining butanga. Basaha. Wala ka basa sa Biblia? Basaha lang. Iwali ka ka basa? Wala ka rin basaha. Ako rin, mo na bakat. Ano nga balaan mo na? Unsaon ba? Giunsa man ang usa ka butang nga mahimong balaan. Ang ako pangutana, sumala sa Biblia, asa? Basahan nga mahimong balaan. Basaha kami. No, ako may kayo asabi mo, ako may basahan. Asa may libro? Assignment, tino na, assignment. Asa may libro? Iyan na balaan. Ayun po, napakasimple po ng tanong ni Brad Caloy na nahirapan ng husto si Archie. Kasi ang tanong kasi ni Brother Caloy sa kanya, sabi niya kasi ang mga rebulto, ang mga bagay na hindi banal. So ang follow-up question ni Brad Caloy sa kanya, paano gawing banal ang mga bagay na hindi banal? Hindi masagot ni Archie. Wawa naman. Kaya sabi ni Brother Caloy, basahin mo. Kaya si Archie Añedes, walang alam talaga sa Biblia. Sabi niya, si Archie ang nagsabi, basahin mo. Hindi niya mabasa. Kaya sabi ni Brother Caloy sa kanya, wala ka naman palang alam eh, ba't ka pa nagmamarunong? Kaya assignment ko yan sa'yo. Initiya ko, abutin man tayo ng ilang taon, hindi malalaman ni Archie Añedes kung paano gawing banal ang isang bagay na hindi banal
gaya ng rebulto, bato, simento. So hindi niya kayang sagutin yan at tinitiyak ko sa inyo, matapos na lang ang buong taon, year 2024, hindi masasagot ni Archie Anides yan. Bakit? Nakafocus niya sa mga talatang gustong-gusto niya. Okay, so yun na lamang po natin at ating susunod naman na tatalakayin yung naganap na banggaan sa pagitan ni Dave Diaz at saka ni Archie Anides, kung saan sinalong bigla nitong si Darwin Butlay. So tingnan po natin. Okay, tumag. Okay, tumag ha. Asa? Balik na rin, balik. Ako tumag, kasi ngalan o Darwin, sakay ni Darwin Butlay. Ako ang may matupag sa pangutana pa rin ba? Asa mabasa? Matapang ang loob nitong Darwin Butlay na ito, ano? Sabi niya, siya daw ang sasagot sa tanong. Okay, ano ba ang tanong ni Brother Kenneth Boyabor? Ang tanong niya, paano magiging banal ang isang bagay na hindi banal? Akong pangutana, unsay makababalaan sa usa ka butang? Ayun ha, maliwanag ang tanong ni Brother Kenneth Aboyabor. Paano magiging banal ang isang bagay na hindi banal? Ulitin natin. Unsay makababalaan sa usa ka butang nga mahimo ni siyang balaan? Kasi ang ginamit ko sa talata kasi, Levitico 10:10, merong mga bagay na banal at merong mga bagay na hindi banal. At sabi ni Archie Anides, kabilang sa mga bagay na hindi banal, yung mga rebulto ng mga santo, bato, simento. So, ang tanong ni Brother Kenneth sa kay Archie Anides na hindi niya nasagot, paano gawing banal ang isang bagay na hindi banal? Tapos ngayon, sinalo nito ni Pastor Darwin Butlay. Ito yung pastor na kawawa. Bakit? Nagpapakilalang pastor, walang alam. Pero dito, sabi niya, ako ang sasagot sa iyong katanungan. Ako ang may matupag sa pangutana pa rin ba? Asa mabasa? Ako ang may matupag sa pangutana pa rin ba? Asa mabasa? Ibig sabihin, pinapakita niya na meron siyang alam sa bagay na yan kasi sinalo niya ang microphone, sasabi niya, ako ang sasagot sa iyong katanungan. Ano ba ang katanungan ni Brother Kenneth Aboyabor? Ang tanong niya, paano gawing banal ang isang bagay? Pakinggan natin itong si nagmamarunong na Pastor Darwin Butlay kung talagang marunong ba talagang sumagot sa isang matinong tanong. Panoorin natin. Akong tubag sa unang Pedro 1:6, ang butang dili mabalaan, kita ang mabalaan. Ay, talibagbag. Ano ba naman to? Ang tanong ni Brother Kenneth Aboyabor, ang tanong niya, paano pabanalin ang isang bagay? Ang isang bagay ang tinatanong kasi siya nasabi sa Levitico 10:10, may mga bagay na banal at may mga bagay na hindi banal. Pero ang ginamit ito ni Darwin Butlay, kumuha sa Pedro 1:6 na hindi daw binabanal ang isang bagay kundi tayo ang binabanal. Ang tanong, kung hindi pala binabanal ang isang bagay, ba't sinasabi sa Levitico 10:10 na may mga banal na bagay? Ay naku, utak talaga nito. Marunong ba talaga ito? The more nakikipag-engage sa atin sa talakayan nitong si Darwin Butlay, the more nakikita na wala talagang alam ang utak niya. Ha? The more na nakikipag-engage siya sa atin sa isang talakayan, the more nakikita na walang alam ang pastor na yan. Tama ang sinasabi sa Isaias, yung mga pastor, mga walang alam yun. Hindi nakakaunawa yun. Ituloy natin kung ano mga nangyari dito.
Kiningon ang unang Pedro 1:16. Pagbalaan ka mo, insulta mo, butang din na, kita na. So, natubagi mo pangutana, brother. Kanang isod na pangutana. Okay. Kanang isod ba? Ang unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16. Say na mo ta. Mahimot ang balaan. Kita Kitang tanan nakasasaman, sumala sa Roma 6:23. Balaan ba ang tao nga? Ang tanang tao nakasaman? Isugo ganing no. Sa usap na butang. Nangakong isutan bro. Nangakong isutan bro. Nangakong. Ang usa ko. Ilhon ninyo ang ilhon ninyo ang balaan o ang dili balaan. Mo man ay kalainan. Niya karon nahibota nga si Kristo nagwali. Ngayon siya pagpalingkamot ka mo nga mahimong balaan kay ako balaan man. Pero ang atong diskusan unsa ang paagi nga ang butang mahimong balaan. Dili kita retirados butang. Kanaring nimo siya. Kining Biblia balaan. Tao din na. Tao din na. Nimo si din sa ang Biblia. Kita ko na ang Biblia. Tao din ang Biblia. Mo ni tong lima dia. Ayan, sa pagkakataong ito, napapahiya na si Butlay. Sabi pa niya, bigyan mo ko ng mahirap na tanong. Nako, humihingi pa ng mahirap na tanong. Nahirapan na nga siya dun eh. Ano ba naman yan, Butlay? Yan ang problema. Napahiya ka tuloy. Pasikat ka kasi. Ang tinatanong, bagay. Hindi tao. Kaya sinabi ni Brother Kenneth Aboyabor, sabi ni Brother Kenneth, sabi ni Archie Anides, yung Biblia, banal na bagay. Tao ba yan? Diba? Ano? Ang mukha ni Darwin Butlay, pahiyang-pahiya. Nako. Next time, Butlay, bago ka makisawsaw, alamin mo muna ang mga bagay na iyong sinasawsawan. Kawawa si Butlay. So, ang nangyari, ayun, silang dalawa ni Dave Diaz ang nagbanggaan. Panoorin natin. Ay sana. Madugay tani. Nahimo si Padre. Sige. Okay. Hindi mo nung pabalaan ng butang na ito bagong. Okay, kisay patubagon mo, bro. Isang tao na pabalaan, Okay. Ang pending question karon unsay makapabalaan. So ibase kini sa Leviticus 23:17. Leviticus 23 unsa ba ang makapabalaan ug katong dili balaan. So unsay accurate nga tubag. Ang tubag ni Brother Darwin Butlay nga sa mga buhi pagbalaan ka mo, 1 Pedro 1:8, pagmasantos ka mo. So dili satisfied si Brad Caloy. So kinsay motubag niini unsay magkapabalaan, unsay dili sa kabalaan. Kami man duha may pangutanan. Father Darwin. Editor, kami duha may pangutanan. Say pangutanan ni mga Pastor Darwin. Ang gipagnan ka kay sabaan mo ka. Sige. Bilay lang. Saman, ato ang pangutanan. Di ka tuingon ka ba nga dili mabalaan ng butang kay Taura? Oo. Kana. Naman sa Biblia ay mo din sa pangutanan. Dili, pangutanan ko na ni Padre o ni Archie. Say pangutanan ni mo, Brad. Kay alahin na po niya pangutanan kay ako ron tong pangutanan. Ang gituban kayo pangutanan. Tawon Wala kay sa mga ano, resulto man yung topic, no? Sumala sa Exodo 20, versikulo 4 to 5, versikulo kapitulo dire, no? Akong pangutanan ningon, premise nga pangutanan. Ningon ang Exodo 20, versikulo 4 to 5, nga ayaw pagbuhat og larawan og Diyos na sa langit. So ito ano, ito ha. Akala ko magbabanggaan na si Dave Diaz saka si Darwin Butlay. Pero sa pagkakataong ito, napagbigyan man ng pagkakataon si Darwin Butlay makapagtanong kay Father Darwin Gitgano at tinanong niya yung nasa Exodo Kapitulo 20 versikulo 4. Huwag kayong gagawa ng mga bagay, ng mga larawang inanyuan, nakawangis ng anumang inanyo, ng anumang nilalang
na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ngayon, sabi niya ha, nilalang na nasa langit. Ingon ang Exodo 20 versikulo 4 to 5 nga ayaw pagbuhat og larawan og Diyos nasa langit, nasa langit, nasa langit. Nilalang na nasa langit. Pakinggan natin ang follow-up question nitong si Darwin Butlay. Tangutan na, larawan na, ayaw pagbuhat og larawan nga tuwa sa langit. Karon asa man si Maria, tuwa sa langit o si Yuta? Ina si Yuta. Tumaga. Ang tanong ni Darwin Butlay nasa Exodo Kapitulo 20 versikulo 4 kung saan ay ganito ang ating mababasa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Ang tanong niya, nasaan si Mama Mary? Nasa langit ba o nasa lupa? Tangutan na, larawan na, ayaw pagbuhat og larawan nga tuwa sa langit. Karon asa man si Maria, tuwa sa langit o si Yuta? Ina si Yuta. Tumaga. Pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin. Tumaga. Atong pagnan. Bato ba? Uyo na kayo si Maria to sa langit. Uyo na ka. Okay. Uyo na kayo si Maria. Sunod Mary. Sangit sa ka. Ay, Okay. Dunay pangutan na. Okay. Relax lang. Relax lang. Ato di mga pinanggat, no? Dinanto awayon, hindi na mo balik sunod. Mingaw na kayo ang atong kalingawan ninyo, no? High emotion, low intelligence. Okay? Balik ko na ko ha. High emotion, low intelligence. Relax. Di man tawa atong kontra, episo 6:12 yawa man. Amen? Isa itong kontra, dili si Pastor Archie, di po si Pastor Darwin. Oh. Ang yawa, di po si Pastor Waiting. Oh. Ang yawa dyan itong kontra. Wala nga, pagkutana ni Brad nga ayaw pagkimog larawan nga tuwa sa langit, pasabutin na ang mga bituon, ang mga buwan, ang mga butang man, mga butang na tuwa sa langit. Kung ano yung tuwa, ang mga tao nga tuwa sa langit, wala nga, atong balikon mo na yung Ang sabi ni Father Darwin na ang tinutukoy ng talata hindi naman si Mama Mary kundi ibang mga nilalang. Basahin natin ngayon ang sinasabi sa mismo Exodo chapter 20 verse 4 gamit ang The Living Bible. Ang sabi ay ganito, "You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish." Ang tanong, si Mama Mary ba yan? Tindi mo ha? Sabihin mo si Mama Mary yan ha? Hindi si Mama Mary yan. Naku, dapat sana bago mag-engage sa isang talakayan, magunos dili ka naman. Hindi yung basta-basta lang susugod na hindi man lang inaalam kung ano ang mga bagay na sinusugod. Kawawa naman. Okay. So, yun po ang palpak doon ni Darwin Butlay gumagamit ng talata, hindi naman nauunawaan. Ituloy natin. Wala ayaw ka mo paghimo o mga butang na tuwa sa langit. Wala nga indus kaayo nga ang iyang basahon ato sabton. Wala gingon si Red Paul nga na mga theological biases and theological partiality. Wala nga kabantay mo Exodo 20 ra dyan ilang basahon. Di sila mo rin sa 25. Kaya ito aman dito, itong karawan sa kirubin, tuan naman dito sa langit, ang mga anghel. Oh, di pa tubutang. Persona man to. Walang gipahimuan, Pastor Butlay, sa ato Ginoo Dios. Nga kinulit kinarawan, Pastor Butlay, uyon ka nga, katong kirubin, gikat na sa langit. Adi mo tingog. Atong tingog na bro. Katong kirubin, tuwa sa langit, pero ang man to siya, Hebreo 9 versikulo 5, nga timail na to siya sa presensya sa Diyos. Eto pa, isa pang kapalpakan ni Darwin Butlay. Ang sabi niya, oo, ang anghel ay nasa langit.
Pero, anghel naman yun eh. Anghel naman yun. Ano ba sinasabi ng talata mismo? Balikan nga natin yung basa sa ang dating Biblia, Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo. Anyong nasa itaas sa langit. Ang tanong, yung anghel, wala ba yung anyo? Ha? Butlay, yung anghel ba? Hindi ba yun anyo? Ano yun? Drawing? Ano ba naman to si Butlay? Ano ba naman yan? Nag-i-engage? Nakikipag-engage pero mahina. Nakakawalang gana. Pasalamat ka, Butlay, hindi mo pa ako nakakalaban. Pag ako nakalaban mo, sisiguruhin ko sa'yo, 0 ka. Salamat ka, malayo ang Valencia sa Tagbilaran. Eh pag nagkataon malapit yan, ako, hindi ka makaka-score sa akin. Salamat ka na lang, hindi mo ako nakakaharap. Okay, tuloy natin. Kanang Maria, wala man nagisugo sa Biblia nga buhati akong larawan. Ang galing kay versikulo, kapitulo nga, buhati akong larawan. Wala sila mabasa na. Sige. Challenge na po. Atong dibasa day ganina di ay. Okay. Kanang utang. Atong balikon ang Exodo 31, uno ngadto sa 5. Ang anak ni Dan, ni Hor, gigaan o gahom sa Ginoo sa pagkulit bisan unsa. Wala nga wala ato ni balik-balikon kay kita tanan nakasabot naman yun. Pero unsaon naman nga wa pa din kakuha pa. Wala nga di ba hinting o kakuha na puno sa ni Junior po o grupo mo kakuha. Pero pasensya na kita ani. Patience is virtue. Sa pangutana. Atong iyon. Okay, sunod nga pangutana sangay. Sangay. So sige, butang na to. Sugtan na lang bigay butang ng Exodo 20 versikulo 4 to 5. Pero diri sa Deuteronomy 4 versikulo 16, basta kay bising mahingog kag namo sa ka sa kuno na versikulo agod. Sige. Ay, Italiano, dahil ambot. Wa pa ka mataw sa kusa na. Sa Deuteronomy 4, ay lagi. Deuteronomy 4 versikulo 16, nga ayaw pagbuhat og larawan sa lalaki o sa babae. Pangutana, ngano nagbuhat man mo sa larawan ni Maria nga babae o sa larawan ni Kristo nga lalaki? Kumuha naman si Butlay sa Deuteronomy 4:16. 4:16 ba yun? Basahin nga natin yung Deuteronomy 4:16 na pinagkuhanan niya. 4:16. Yan. Sabi ganito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Yung kilalanin ba na kilalanin bilang Diyos, na kawangis ng tao. Hindi kami gumawa niyan. Sabi niya, si Maria daw. Hindi man kailan naman namin tinuro na si Maria ay Diyos. Sabi niya, yung mga santo raw. Hindi naman namin kailanman tinuro na yung mga santo ay mga Diyos. Kanya, yung larawan ni Kristo. Larawan ni Kristo. Hindi namin kailanman tinuro na ang rebulto na larawan ni Kristo ay Diyos. Ano ba naman to? Bakit pa kasi magtatanong, hindi naman lang nag-iisip? Pag kayo nagtanong, huwag niyong ilagay yung inyong ideya sa amin. Hayaan niyo kaming sumagot at hindi yung lalagay yun ng ideya. Ayan tuloy, napapahiya. Ngayon, pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin. Ang samay yung ka out. Sanay. Okay. Salamat kayo, Pastor Butlay. Itong basahon na, ayaw ka po magbilog mga larawan sa Diyos kay inyong simbahon. Larawan bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. So, riparado ni sa larawan sa Diyos. Unya, ang Ginoo nagpahimo mo po, wala gina theology of partiality. Kaya ang ilang basahon na mo ni. Pero mulitso ta sa Ezekiel 3. Kung ang larawan ba sa anghel, larawan ba sa naon sa tao? Ato basahon na. O niya, sakto ng ilang gibasa. Pero dili na mahaon sa atuha. Kaya larawan mo na sa Diyos.
Sila si Astaroth, si Bill, si Dragon. Muna na sa Biblia, mga laraw Diyos. Pero what tayo Bill? What tayo Dragon? Diya sold sa atong simbahan. Usa, what ka? Supak ni Anas. Atong basahon ng Ezekiel. Sa Ezekiel 41, mga igsoon, ato sa pangitaon ha. Kay, wa man nila tutluan mga kaigsunan. Wala, matingan bitaw ko, kaya nila tutluan eh. Ang Ezekiel 41, paminaw, pastor ha? Pastor, tuklay. Ningon ninyo, paminaw mo. Ang bumbong sa templo dito sa sulod, gikan sa salog hangtod sa ibabaw, sa pultahan ikulitan o mga larawan. Ang mga palmira o mga kerubin, anghel. Ang bulagway sa palmira o sa mga kerubin ang ulos-ulhos. Matang kerubin may naong sa tao. Laki. So, walang naong sa tao dyan ang imahin sa larawan sa kerubin. Una, pinagkakaigsoon doon na larawan sa Diyos-Diyos, babae sa lalaki. Kaya ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. O niya, kay tinuod pa niya doon ay Maria. Dili siya matawag o Diyos-Diyos. Busa, dili ni mo magamit ang imong teksto pinangga. Kanang Deuteronomy 4:16. Nagamita batok na mo. Nga naman ang amo, tinuod man nga doon ay Maria. Ang Diyos-Diyos, 1 Corinto 8:4, nagrepresentar sa butang dili tinuod. Busa dili na makarga, pastor. Kaya mga Diyos-Diyos, dili di tinuod. Okay. Okay, simple lang na sinagot ni Father Darwin yung kanyang katanungan. Ang sabi ni Father Darwin ng Deuteronomy 4:16, referring yan sa mga Diyos-Diyusan gaya ni na Astaroth, Nebo, Dagon, Baal. Oh. Yan, Molok. Yan yung kanyang mga, yan sinasabi ni Father Darwin. Yung Deuteronomy 4:16 is referring yun sa mga Diyos-Diyusan. Pero hindi ibig sabihin na may mukha ng tao, lalaki o babae, Diyos-Diyusan na. Bakit? Ezekiel 41:17 hanggang 22, isa sa mga itsura na nakita niya ng kerubin ay may mukha ng tao. Mukha ng tao. Nakita niya. Oh, Diyos-Diyusan na baka agad yun? Hindi. So, sabi ni Father Darwin, hindi mo magagamit sa amin yung talatang yan kasi yung amin is merong real representation. Ang unang Korinto 8:4, imahe ng Diyos-Diyusan, pwede lalaki, pwede babae, pero ang sinasabi doon, ang Diyos-Diyusan ay representation ng hindi totoo. Ating basahin ang sinasabi sa unang Korinto 8:4. Ito ang sabi. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, alam nating ang mga Diyos-Diyusan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Halimbawa, si Astaroth, wala naman talagang Astaroth eh. Nebo, wala naman talagang Nebo eh. Zeus, wala naman talagang Zeus eh. Molok, wala naman talagang Molok eh. At Baal, wala naman talagang Baal eh. Sila ay mga Diyos-Diyusan. Larawan ng mga bagay na di totoo. Kaso, yung ating larawan ni Mama Mary, meron namang tunay na Mama Mary. Meron namang tunay na Kristo. Kaya hindi siya qualified as Diyos-Diyusan. Yun po. Yun po ang kung paano sagutin ni Father D. Tuloy po natin. Last kaya imanas. Okay, another kabahatag og pangutana. Ako. Okay. Sunod din ako sa taon. Sunod din ako sa taon. Before Sandro, okay. Ikaw sa Cebu. Ayun, so dito na papasok si Brother Dave Diaz, a former Muslim debater. At kanyang bubugbugin sa argumento itong si Darwin Butlay at saka si Archie Añedes. At abangan po natin yung karugtong na yan sa pagbabalik ng Straight to the Point. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito.
At sa mga gustong tumulong sa aming ministry, konting tiis lamang po. Huwag niyo po niyong i-skip yung mga ads na nagpo-pop up sa aming mga video. Maraming salamat po.